Magsinuhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at wagas ang pagmamahal niya. Walang maliw, walang kupas, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo, mga minamahal ko, damhin niyo ang kanyang espiritu at tuwirang malulubos ang inyong pandama na tunay na siya ay walang dilitiba, Diyos ng katotohanan, buhay ang kaloob kanino man. Ang bawat araw, walang nakatatarok, walang nakababatid ng magaganap at magaganap kanino man. Subalit yaong amang walang hanggan, di man nasisilayan, batid yaong kaganapan sa bawat kanyang anak na minamahal. Halina kayo, mga minamahal ko, kalinisan ng pag-iisip ang siyang manahan sa inyo. Huwag magmasid sa kapwa-tao, kundi salita'y pakinggan nyo. Sapagkat kung papaano nagnanasa kayo ng kabutihan, kapwa nyo rin nagnanasang mapabuti. Lahat ng nagnanasa ng kabutihan at nagnanasang mapabuti, sino bagang hinahanap nito? Ibang Diyos na bumuhay sa lahat ng tao, ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog, at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tininang lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit ang isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya. Binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay patnubayan, bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking
pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa-tao sa kanyang hinarang, sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka't gawin din ang gawin mo. Maraming taong nagsasabing mapagmahal na kapwa-tao, mapagmahal ng kapwa-tao, nagmamahal sa kapwa-tao. Subalit, ang pagmamahal ay marami rin ang pagpapakitang tao lamang para mapakita sa kapwa-tao na siya ay gumagawa ng mabuti, nakagagawa ng mabuti, subalit walang habag at pagmamahal sa kalooban. Ano nga ba ang nais ng Ama sa bawat anak ng Ama? Sa lahat ng mga anak niya? Pahiram? Iisang damdamin niya on ng iiral, tuwirang mararamdaman nilang Diyos ay iisa nga naman. Sapagkat, anuman ang pananampalataya at pamamaraan ng pananampalataya ng bawat isa, subalit kung iisang Diyos Ama ang sasambahin at kikilalaning tuwiran, magaganap ang kapwa-isa ay magmamahalan, sapagkat iisa lamang ang layunin ng Ama, ang mga anak niya ay makiisa at matutong magmahal tulad niya. Alalaumbaga, wala ngang nabuhay kung wala siya, at walang mabubuhay na bawat anak ng Ama, kundi sa kalooban niya. Kaya nga't ang pasubali, ang bawat isang nabuhay, wala siyang layon at nasa, maliban ang pag-isahin at makilalang lubos siya, sambahin sa katotohanan, tuparin ang kanyang mga kaukulang kautusan, at tupdin ang pagmamahalan tulad ng nais niyang magmahal kanino man. Kaya nga't ano ba ang nagagawa niyo sa kapwa niyo? Ginawa mo mang lahat na ibigay mo sa kanya ang bagay mo. Ngunit kung may galit at puot sa puso mo, anong silbi ng ginawa mo? Subalit, bagay na maliit na ginawa mo sa kapwa mo, ngunit namumuo ay pagmamahal, tuwirang madarama ng Ama na tapat ka totoo bilang anak niya. Kaya't ang wika niya, gawin niyo ang mga bagay na ginagawa niyo sa kapwa niyong binibigay na nagmumula sa puso niyo, hindi para lamang mapakita sa kapwa niyo ang may ginagawa kayo. Sapagkat anuman ang nakita ng kapwa ninyo, higit kong nakita. Anuman ang binigay niyo sa kapwa niyo, higit na ako ang saksi sa lahat ng ito. Kaya't anumang bagay na nagawa niyong mabuti sa kapwa niyo, ako ang sa inyo ay gaganti. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang marunong mahabag, marunong magmahal ng kapwa niya. Subalit ang di marunong mahabag, hindi makapagpapadama ng pagmamahal kanino man. Sapagkat ang habag ay pasimula ng pag-ibig, at ang pag-ibig ay pasimula ng pagiging totoo na anak ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Maluwat man ang inyong pagbabata, kung tanda ng pag-ibig ang nadarama ng puso ninyo, hindi kayo mababagot, di kayo maiinip, sapagkat siya ng patutong, ang Ama ang siyang suma sa puso nyo. Sapagkat ang wika nga, kung aalalahanin nyo ang pagmamadali nyo at nagmamadali kayo, ang may tutunguhan kayo at pupuntahan kayo, ano silbi ng pagparito ninyo? Hindi naman maaring pagdatal ninyo, kayo na'y gagawaran sapagkat hindi maaring magtangi kundi pantay-pantay, lalo't mayroong batas na dapat. Yaon ang pawang katotohanan, tanda ng pagmamahalan, pagtitimpi ang nagahari sa damdamin at kalooban. Tanda ng pakikiisa, pagtitiis, wika nga. Habang nagtitiis ka, lalo mong nakikilala kung papaano ang Ama ay nagtiis din sa bawat anak niya. Kung papaano mo hinandog ang sarili mo, makikita mo kung papaano ang paghahandog mo ay tapat at totoo, sa puso mo ito madarama.
sapagkat ang bawat pagtitiis at pagbabata na totoo sa puso at damdamin, nakakakilalang ganap sa Ama at nararamdaman ang galak mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Paano nyo ba napapakilala ang lubos na pagkilala nyo sa Ama? Sa pamamagitan ba ng panalangin lamang para masabing nyong kilala nyo siya? Para masabing sumasamba na kayo sa Kanya? Hindi. Sa pamamagitan ng totoong damdamin ninyong mula sa Kanya na nagmamahal sa kapwa nyo. Sapagkat marami ang nananalangin may hinihiling lamang. At kung walang hihilingin, nakakalimot ng manalangin. Kung walang hihilingin, hindi dadalangin. At kapag may hihilingin, nangungunyapit at naglulumuhod, kapag hindi pinagbigyan, nagdaramdam yung walang pagmamahal na tunay sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Subalit, yung tunay na nadarama siya, batid niyang ang lahat ay may takda at nagbabatas siyang naghihintay kung paano siya palalayain at pagbibigyan sa Kanyang kahilingan. Mga mahal, kung papaano ang binugbog ng tulisan, maraming nakakita, ang wika nga ay minasdan lamang, naawa sila, subalit wala silang nagawa. Ano nga masasabi mo? Na sinabi mo'y makakaawa. Anong silbi ng sinabi mong nakakaawa kung wala ka nagagawa? Kaya, ang habag at awa, patotoong dapat mayroon kang ginagawa. At ito ay magagawa mo sa kapwa mo kahit sa maliit na bagay at sa simpleng pamamaraan kung tunay na pagmamahal ang nasa puso mo. Kung wala kang bagay na malaki para ibigay sa kapwa mo, kung wala kang mabibigay kahit na ano sa kapwa mo, ang igawad mo sa Kanya, ang pakikipagtotoo mo, isang sapat na pagmamahal, tanda na kinilala mo at nakikilala mo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? At ang pagsunod at pagtalima sa Ama ay yaon din ang katotohanan na kung talagang mahal siya ng mga anak niya, susunod sa Kanya ang bawat isa. Susundin kung papaano ang layunin niya, tutuparin kung ano ang kagustuhan niya, ano nga ba ang bilin niya? Mag-ibigan kayo, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya't isang batas na pinatotohanan at pinasusunod ng Ama na lahat ng mga anak niyang nakatatalima, tuwirang siya'y nadarama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon man kayo sa dakong ito at di nyo lubos kilala ang kapwa nyo tao, subalit kung taglay ninyo sa bawat puso nyo'y Ama, mararamdaman nyo pa rin kaakibat at kasama nyo siya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Paano kumilos ang Diyos sa buhay ng tao? Napapatotohanan ng pagkilos ng Ama sa buhay ng tao kapag halimbawa ay katulad nung binugbog na yun. Nakahandusay siya. Wala siyang, pagpalagay mo wala siyang maliw. Wala siyang malay. Subalit, sa kanyang kawalan ng malay, may kumupkup sa kanya, may nagmahal. Yun, isang patotoong kumilos ang Ama sa buhay niya. Di ba ga? Ganyan ang Ama. Kumikilos siyang hindi nakikita. Ginagamit niya yung kapwa-anak ng Ama, ang tawag niya. Kapwa-anak ng mga anak niya. Magkakapwa-tao sila. Sapagkat kung hindi niya maigagawad sa mga anak niya, paano patotoong siya kumikilos at buhay sa bawat isa? Kaya kung papaanong kumikilos at tumutulong sa inyo ang kapwa nyo, patotoong buhay na buhay siya sa buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya ikaw naman, kung papaano mo pinakikilala ang Ama, sa pamamaraang anuman ang ginagawa mo sa Kanya mo nilalagak, hindi nga ba't ikaw rin mismo na gumagawa nito ang nasisiyahan at nagagala? Mga mahal, natutulog yata kayo. Inaantok na kayo. Inip na yung kasama mo, no? Alam ko. Gusto mo na umuwi. Ano man ang lahi,
Isa lang ang Diyos Ama. Di ba? Sabi mo sa Kanya, hindi kami sumasamba sa rebulto. Larawan lang yan kamo ng pakikipag image of Jesus Christ. Alam ko iba yung ano niya. Subalit, naway makadama siya, no? Sa isang Diyos na kinikilala ng Pilipino. At kahit anong lahi pa, ano? Kasi sa kanila, prophet si Jesus Christ. Jesus Christ is a prophet only, not God. Yan ang pananaw nila. But, the Son of God, Jesus Christ, the Son of God. Mula sa aklat ni Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga naroroong, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon kay Yahweh. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor, kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo si Yahweh. Makinig po kayo. Nagpalitaw ng malakas na bagyo si Yahweh. Sapagkat siya ng pawang katotohanan, di kayang magpalitaw at di kayang magbigay ng bagyo ng tao. Kaya may bagyo ba sa buhay nyo? Pahintulot yan. Siya rin ang huhupa at magpapahupa. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Ang daming Diyos nila, no? Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawan tayo at iligtas sa kamatayan." Diyan nasusukat kung sinong totoong Diyos ni Jonas. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At taga saan ka?" Ako ay Hebreo. Sagot ni Jonas, "Nananalig ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya si Yahweh. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng mga tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilan ng pagngingit-ngit ng bagyong ito." Sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa. Sapagkat lalong lumalakas ang bagyo at nananalangin sila ng ganito, "Yahweh, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao. Sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig
na dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya't naghandog sila at namanata sa kanya. Si Yahweh naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya ay nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. May mga dumadanas ba sa inyo ng ang palagay nila ay parang hindi na natapos at wala ng kalutasan? Isipin ninyo, baka katulad kayo ni Jonas na pinagtataguan nyo ang Ama, nakala nyo matatago nyo sa Kanya ang lahat ng inyong pagkakamali at iniisip o nais gawin. Kuminsan, walang kamalayan ng tao habang pinagpupuyos ng galit ng puso niya sa akala niya'y kasalanan ng kapwa niya tao. Hindi niya alam, siya rin ang nagdudusa. Subalit, subukan mong ibigay ang sarili mo at magpakababa ka sa Ama. Aminin mo kung anong kamalian mo at sino ka at ano ka. Isang iglap gagawin niya ang kaparaanan. Kung minsan, halimbawa, 10 kayo na kaakibat doon sa kaganapang yaon tulad ng mga kapitan at tripulante na magkakasama. Kasama sila sa paghagupit ng bagyo dahil kay Jonas. Ngunit, nang dahil sa pag-amin nitong Jonas, pumayapa rin at kasamang namayapa rin ang mga kalooban nitong mga hinahagupit ng bagyo. Kayo ba, nang dahil sa isang kasalanan, marami ang napipinsala? Magnilay kayo, mga mahal ko. Kalugod-lugod sa Ama na ikaw mismo'y umamin sa iyong kamalian kung maliligtas mo naman ang maraming kapwa mo tao. Ngunit kung minsan may mga taong nagpapalagay na mabuti sila, kaysama naman ang bibig na manalita sa kapwa-tao. Mabuti sila, subalit kay isip nila ng kasama. Ang masasamang pag-iisip ang nasa sa kanila. Ngunit ang lumalabas sa bibig kung magkaminsan ay kay bubuti, ang sama naman ng loob ay di napaknit-taknit at di mawala-wala. Ano baga ang layon at nasa ng Ama? Magkaisa, tulad ng mga kapitan at tripulante, nagkaisa sapagkat ang layo nila, pumayapa ang barko ay matahimik at di sila mapahama. Mga mahal, kung isa lang ang nagpapakatotoo, ngunit sa iisang ito'y aamin sa mga kasalanan, mararamdaman ang mga pagsalikop ng Ama. Subalit, kung iisa lamang ang nagpapakabuti at ang mga kapwa nila'y hindi naghahanap ng kaparaanan tulad ng tripulante at kapitan, hindi nila makikita sila rin pala'y may mali at kamalian. Ngunit nang dahil ang Ama ay tigib ng pag-ibig, tigib ng pagmamahal, tigib ng katapatan at tigib ng pagkikipagtotohanan, ang nais niya, sino man kayo, tulad ng ibang Diyos ang tinawagan nila. At iisang Diyos naman ang tinawagan nitong si Jonas. Nagkaisa pa rin at nagpakita ng katotohanan ng Ama. Ang Diyos ni Jonas ang totoo at ang Diyos ni Jonas ang may bigay ng bagyo para magpatugot sa bagyong ito. Mga mahal, kung minsan may nagaganap sa buhay ng tao na hindi ito gusto at walang may gusto. Kung di mo ginusto at wala kang kagustuhan, kababaang loob, ibagkaloob mo sa Ama. Sa hindi mo namamalayan, ikaw palang magiging daan para lalo pang bumuti ang samahan at lalo pang maging maganda ang samahan at lalo pang maging maganda ang maging kapalaran ng kapwa mo. Mga mahal, ang pag-amin kung minsan ay napakahalaga. Subalit, may mga taong hindi makita ang kanilang kamalian at ipaparatang ibibintang, ililisya ang sarili sa kapwa, doon ibibigay. Ngunit hindi ito ang nais ng Ama. Ang nais ng Ama, suriin mo rin tao. Hindi lahat ng ginawa mong mabuti para sa palagay mo'y kabutihan nga baga ito. Kung may sama ng loob ka at may masamang bibig kang nilalabas sa kapwa mo, ano ang nagawa mong mabuti at ginawa mong kabutihan? Kung sa kabila ng mga kabutihang nagawa mo, ang sama ng loob at samang pag-iisip ay di nawawala sa iyo. Ngunit katulad nitong si Jonas,
katulad nitong tripulante, katulad ng kapitan, magkaisa. Yan ang layon at nasa ng Ama. Upang mapayapa at maging payapa ang lahat, magkaisa, magbigay daan para sa kapanatagan, para sa kapayapaan, para sa kalakasan, para sa kalusugan, para sa lahat ng dapat at nasang Ama ay ipatupad. Mayroon bang may sakit sa inyo na hanggang ngayon hindi pa nakapagpapatawad? Hanggang ngayon ay marami pang nararamdaman ng sama ng loob at kung ano-ano ang laman ng isip? Mahabag kayo sa mga nagmamahal sa inyo. Mahabag kayo sa patuloy na gumagastos para kayo'y haunin sa karamdaman, para kayo'y kupkupin, mahalin ng mga nagmamahal sa inyo. Kung ikaw mismo na may karamdaman ang nagiging dahilan sa sarili mo rin ay hindi ka makalaya, ibigay mo na lahat sa Ama. Ipaunawa mo na sa Kanya. Kanino man sa mga kapamilya nyo, napatawarin kayo kung may hinanakit at pagdaramdam kayo. Nang sa gayon, kung papaano naghihirap ang loob ng kapwa nyo, kapamilya, anak ninyo, kapatid ninyo, mismo kayo, makalaya rin kayo at mapatotohanang ang Amang kikilos upang kayo'y pagbigyan nito. Sapagkat maraming dahilan kung magkamisan, bakit di ka pa makalaya? Bakit di ka nakalalaya? Ika'y nagdadasal, ika'y nananalangin, wika mo nga. Ngunit kung sa puso mo naman ay hindi pa rin nawawala ang sama ng loob, hindi pa rin ito pinakikinggan ng Amang maihinam. Sapagkat ang tunay na pinakikinggan niya, ang nagkakaisa at pinag-iisa ang mga anak niyang nais niyang buklurin sa pagkakaisa sa pag-ibig niya. Habang may buhay, ang pamamaraan ng Ama'y walang katapusan. Habang nabubuhay, ang mga daan ng katotohanan ay Kanyang binibigay. Subalit isa lamang ang daan ng buhay at kaligtasan. Siya. Hanapin niyo Siya. Ilagak niyo sa Kanya. Isuko niyo sa Kanya. Aminin niyo sa Kanya. Hindi kayo makapagtatago. Hindi kayo magtatago. Sapagkat di kayo makapagtatago. Kaya huwag kayo magtago. Ilabas niyo sa Kanya. Ipakita niyo sa Kanya ang lahat at dapat na inyong matatanggap. Ipakikita niya ring ganap. Mga mahal, mayroon ba kayong hinihiling na kayo'y tigib ng pakikipagtotoo? Ngunit ang dapat niyong makakitaan ng pakikipagtotoo ay ang kapwa niyo rin na dapat ay kasama niyo. Magnilay na upang tugunin na ng Ama ang lahat ng marapat na maipagkaloob sa Kanya. Tandaan ninyo, halimbawa, ina ka, hinihiling mo, baguhin ang anak mo. Ang sama naman ng loob mo sa Kanya, hindi mo inaalis. Pagbibigyan ka ba ng Ama? Tularan mo si Jonas. Nagtago man siya. Nang nakikita niya na, niyuyugyug na ng barko, ang barko ng bagyo, inamin niya siya yaon. Nawa, kung mayroon nagnanasang ang sarili niya ay maging galak ang kantin niya, nasahin din na isuko lahat sa Ama. Mga mahal, tandaan ninyo, kilala ng Ama ang nagpapakatotoo sa Kanya, nababatid niya ang tapat at totoo kung mangusap pati puso niya, nakikilala niya ang mga mapagmaang-maangang mga anak niya, at kilalang-kilala ng Ama ang tarok na tarok niyang damdamin ng bawat isa. Buhay ba ang Ama? Kaya, isa ba kayo sa totoong sumuko na? Manalig din kayo. Tulad ng tripulante at kapitan, pinatag ang barko. Magtiwala kayo. Dang dahil kay Jonas, napayapa ang bagyo. Magalak kayo kung sa pamamagitan ng pakikisa at pakikipagtotoo nyo sa Ama, makatulong makadamay kayo ng kapwa nyo, sapagkat ang lahat ng pamamaraan niya ay mabuti at ang lahat ng mabuti sa Kanya magmumula. Yamang narinig nyo ang marapat mga mahal ko, magtanto't magnilay, magbulay na kayo. Kung kaisa kayo sa Espiritu Santo, siguradong sigurado wika nga ng tao, subalit ang pasubali ko, malinis na isip ay sa inyo, malinis na damdamin ay sumasa inyo, kaya't ang mabuting kalooban ay kasama nyo.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano ba kung mapahiya ka sa kapwa mo sa pag-amin mo sa kasalanan mo? Ano ba kung mapahiya ka sa kapwa mo na sabihin nilang hindi ka dapat pala rito? Kung ikaw naman ang nagiging daan para ikaw ang magbigay din daan para mamayapa at mapayapa ang mga kasamahan mo. Ano ba kung ikaw ay malisya? Ngunit kung sa paglisya sa iyo'y natuto ka, kung sa paglisya mo'y natuto ka, at nang magbalik loob ka sa Ama, nadama mo, mahal na mahal ka pala niya. Dapat at marapat, sinusuri ng bawat isa, nagsusuri ang bawat isa, upang kung anuman ang dalahin nyo sa damdamin at kalooban nyo, kayo rin ang magaanan, kayo rin ang masyahan. Mapapalad ang walang dinadala sa kalooban, tunay na galak ang nararamdaman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ba? Buhay ba nga ma? May pinag-isipan ka bang hindi maganda na kapwa mo ang sa isip mo'y kay sama? Bawiin mo na yan. Baka itong maging daan ng maluwag na damdamin mo at kalooban mo. Mayroon ka bang iniisip na hindi ka naman sigurado, ngunit kinakathalang ng isip mo? Baka ikaw din ang mahirapan. Baguhin mo yan. Ibigay mo na ang katapatan sa Ama. Sapagkat habang nabubuhay na ang tao'y payapa, na walang iniisip na kung ano-ano sa kapwa, siya rin ang nasisiyahan at nagagaanan ang kalooban. Mga mahal, kay buti ng Ama, kung ang mga aral lamang niya ay pagninilayan at bubulay-bulayin, tatanggapin at pagsasabuhay, walang taong magbibigatan at mahirapan ang damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya, nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Natabunan ako ng mga yagit, ako'y nalubog sa ilalim ng mga bundok, sa daigdig ng mga patay. Ngunit mula rooy, iniahon mo ako ng buhay. O Yahweh, aking Diyos, nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita, Yahweh, ako'y dumaing. At narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hindi tapat sa iyo. Ngunit, magpapasalamat ako sa iyo sa aking mga awit. Ako'y naghahandog sa iyo, maghahandog sa iyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo. O Yahweh, tanging tagapagligtas. Kinausap ni Yahweh ang isda at si Jonas ay iniluwar nito sa dalampasigan. Maliwanag ang katotohanan, isda man nakakausap ng Ama. Kuminsan mabuti pa yung isda, madaling sumunod. Kahit ikaw na tao, nakakausap mo siya, lundag ka. Lulundag ang isda. Wala ka mang kapangyarihan. Ngunit nakita ka niya, lundag ka, lumundag siya. Para bagang nagtatampisaw na sinasabi niya, gusto mo ba akong hulihin? At sumasama sa iyong bilmit para makawit ang kanyang bibig. Mga minamahal, ang bawat kaganapan sa buhay ng tao ay nasisilayan ng Ama. Karamdaman, kagipitan, kasalanan, pag-aalala, takot,
pagkabahala, pagdaramdam, galit, puot, inggit, selos. Nakikitang lahat ito ng Ama. Subalit ang tao patuloy na nagmamaang-maangan sa Kanya. Patuloy na nagkukunwari baga, kaya ang wika ng Kristo'y mapagpaimbabaw. Subalit ilan kaya ang sa kabila ng kanyang dinanas, ay walang pakialam kung anong sasabihin ng kapwa. Ang mahalaga nakasuko at nagpakababa sa Amang dakila. Mga mahal, tinig, mata, tenga na ginagamit ng tao, Ama ang magbibigay liwanag, pandinig at pananalita. Bibig na ibubuka upang magsambit ng mga aral niya. Magsambit ng mga salitang tao at pananalitang banal. Ang lahat ng ito, Ama ang nagpapagalaw. Ama ang gumagalaw. Paano mo sinasabuhay ang paggalaw ng Ama sa buhay mo? Paano mo sinisiguradong sa pagsambit mo sa kapwa mo'y totoo sa puso mo? Paano mo nababatid at nararamdaman na sa bawat sinasabi mo, totoo ka? Sa puso mo tao, doon mo mararamdaman ang katapatan. At dito mo rin mararamdaman kung ang Ama mo'y nasisihan sa'yo. Sapagkat sa kabila man ng mga pinagdaraanan mo, naroroon ang pag-aliw at pagpapagalak niya sa iyo. Kaya ikaw mismong anak niyang nagpapakababa at nagpapakatuto sa kanya, masasabi mong sa kabila man ng di mo siya nakikita, kumikilos siya sa buhay mo bilang ikay, anak niya. Tulad ni Jonas, akala niya'y mamamatay na, pugto na, binalumbungan na siya ng alon at kuyakot sa loob ng dagat. Subalit, sa kalooban at kapangyarihan ng Ama, ang lahat ng sa kanyang pinagdaanan ay nahihalagpos niya, nakasadsyad at nasadsyad niyang ganap sa pamamagitan ng kapangyarihang binahagi ng Ama sa kanya. Sa makatwid, mga mahal ko, anuman ang pagdaanan mo, anuman ang pinagdaraanan mo, wala kang tanging pag-asa, kundi ang Diyos mo di nakikita. Kilalanin mo na siya, tanggapin mo na siya, at hamunin mo ang kapwa mo. Kung ikay tuwirang sumuko na, tapat na sumuko na, hamunin mo ang kapwa mo. Makiisa ka, kapatid ko. Baka ngayong araw na ito'y lutasin na ng Ama ang maluwat na ating pagdurusa, sapagkat kung nakikita niyang kaisa kita at magkakaisa tayo, parehas tayong aaliwin niya at pagagalakin ang bawat araw natin. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alala, umbaga, ano man ang hanapin mo, kundi kaloob ang ipakita ito, di mo masisilayan tao. Subalit kapag ninasat niloob ng Ama, di mo man hanapin, ipakikita niya. Yaon ang Ama, ganyang kumilos siya, kaya't kilalanin mo pa ng higit sa buhay mo, upang patuloy mong maramdaman, mahal na mahal ka pala niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Dakila siya. Kaya ang mga nasisiyahan sa kanya nakaaawit ng parangal at papuri. Ngunit yung mga nagsasabing, Panginoon, Panginoon, Panginoon ko, subalit ang puso na may naroon pa rin yung galit at hinanakit. Kapag nakipagtotoo sa iyo yung kapwa mo, at totoong-totoo siya sa harapan mo, at ikaw naman ay hindi totoo, sino dinaya mo? Sarili mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, yung nakikipagtotoo sa'yo, aliw na aliw siya, kahit na anong pinagdaraanan niya, nakakatawa, sumisigla, sumasaya, ikaw panayang buntong hininga. Ikaw panayang hinagpis. Ikaw panayang sambit ng hindi tama at di dapat. Sapagkat
Iba yung tinutulak ng bibig mo na nagmumula sa puso mong galit at hinanakitang nilalaman kaysa sinasabi ng Ama na dapat ay sundin mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, buhay nga ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sa mga walang propetang babae, sapagkat mga ginagamit na propeta ay lalaki. At ang sabi ng pagsamba nila is, gagayahin ko, na maganda sumamba sa Panginoon. Basta totoo ka sa Panginoon, kahit ano pang ginagawa mo, mahalaga yun at lugod na lugod siya. No? Sana ibigin mo rin ako para kay Ama. Si Allah, the God the Father, Allah, Yahweh, Allah is one. Alam kong may magagawa, anuman ang sambitin ko, kung walang pandama ang puso nyo, di nyo mararamdaman ang pakikipagtotoo ko. Yaw ng wika ng Espiritu Santo. Subalit di man ako magturan, magtitigan lang tayo. Kung puso mo'y isa sa Ama, mararamdaman mo, katapatan ko sa'yo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. May mga taong kahit na nasasaktan, nahihirapan, makamit lang yung bagay na material na kanilang kailangan at gustong mahawakan sa lapi. Subalit may taong kahit di na kumain ng masarap na ulam, maligaya lang at masaya, payapa, makokontento na. Kaya hindi lahat ng tao ay nakukuha sa bagay. Hindi lahat ng tao ay nakukuha sa salapi. Hindi lahat ng tao ay tatanggap ng salapi. Pagkatapos walang kalayaan at kagalakan, di bali nang wala ka maraming salapi, masaya ka lamang. Buhay ba ang Ama? Alam kong mahal, subalit kapag ginusto ng Ama, ang karampot mong salapi, mapaparagot, mapaparami niya. Kaya't kapag siyang kinilala at totoo tapat ka sa Kanya, madali niyang mapasibol ang tubig kahit tigang ang lupa. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aanhin mo yung mga bagay na nakikita mo. Aanhin mo yung pagkain na kinakain mo, ikay sarap-sarap. Ngunit namimikila naman ang lalamunan mo dahil di ka masaya, di ka maligaya. Hindi bali na, mga mahal.
Kung tunay kang maligaya at masaya, mararamdaman nyo yan sa puso nyo, hindi sa kinakain nyo at hinahawakan ng kamay nyo. At siya ng pawang katotohanan, ang galak at sigla sa puso na darama, hindi sa kamay, hindi sa mata. Kaya nga, kung ang tao'y nagpapahalaga sa Ama, ang kahalagahan niya'y madarama at mapapakilala niya, at ang bawat bagay ay hindi siyang iuuna, kundi siya mismo para mapalaya kang anak niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Mainam yung hamak-hamakin ka ng kapwa mo at kutsa-kutsain ka pa. Yaong masasabi nilang hindi totoo at walang magagawa iyan. At pagkatapos, may ipakita ang Ama mo. Kaya ikaw taong totoo at tapat sa Kanya, yaon ang sa tuwinang asahat panaligan mo. Upang ang kapwa mong di totoo pananalig at pananampalataya, isang araw pakita ng Ama mo ang pinaglalaban mo. Alam ko man, magagawa ang Ama, sapagkat kung mula sa simula walang nakipaglaban sa katotohanan, hindi nahayag ang kadakilaan ng Ama. Kaya't ang bawat araw na Kanyang pinatitibay, pinatatapang ang mga anak Niyang nakikipagtotoo sa Kanya, nahahayag ang Kanyang kadakilaan, nahahayag ang Kanyang kabutihan, nahahayag ang Kanyang kapangyarihan, nahahayag ang Kanyang mga gagawin at magagawa pa. Isa ba kayo sa nagsusumakit na makatupad at manalig sa Kanya? Manalig kang buo, may bukas patao. Alam kong magagawa ang Ama. Sumusunod ka ba sa kapwa mo, alang-alang lamang sa pakikipag-isa't magkagayon ay mag-ibigan kayo? Sumunod ka man, huwag mong itatatwa at huwag mong kakaligtaan ang pangunahing dapat siyang unahin. Sapagkat kung siyang lilimutin at di mo papansinin, ano man ang gawin niyong pag-iisa ng kapwa mo, hindi pa rin mabubuo kayo. Subalit kapag siya mismo ang inuna mo at pinakita mong mahal mo ang kapwa mo, di ka man umimik, di ka man magsali, tang-tao ka sa bibig. Tandaan mo, may gagawin ang Ama mo sa'yo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinat tanggapin. Nabuhay ka sa una kung ano ang wika ng Ama, hindi sa salita ng tao. Kaya't siya ang kilalanin mo at patuloy na asamin mo maramdaman sa buhay mo. Di man niya maunawaan, ipaliwanag mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kung walang Diyos na buhay at walang tapat na Diyos, paano nga nabuhay ang tao sa lupa? Di ba? Mahal, walang albularya, walang albularyo. Ang albularya at albularyo'y kepwang-kepong. Buhay ba ang Ama? Tama ba? Ngunit mayroong Diyos na mahimala, Diyos na mahiwaga, Diyos na mapagpala. Makainom muna.
Mula sa unang araw ng gawain ito, wala kayo ngayon dito, no? Ano? Dami ko nang nakaharap. Indiano. Ano ba yan? German. Nagustuhan po ba naman ninyo yung mga patakaran namin? Iyon po ay pagsasaayos sa bilang tao. Ngunit ano po ang patakaran ng Ama? Ano po ba patakaran ng Ama? Po, magmahalan kayo, mag-ibigan kayo, magkaisa kayo. Yun ang batas niya, yan ang tuntunin niya, yan ang kalooban niya. Di po ba? Ngayon, kung yun ay naroroon sa tao, wala na yung batas at tuntunin na yan ng tao, magkakasundo-sundong bawat isa susunod. Kaya lang naman may katiwalian dahil masama ugali ng taong tumitiwalag at tumataliwas sa maganda at mabuting layunin. Buhay ba ang Ama? Subalit, kapag naunawaan mong lahat, aba, sigurado, sa Amerika rin pala may ICMO. Nag-message. Ay, dumalo yung espiritu. Anak, maghanap ka dyan. May makikita kang ICMO, eka. May ICMO po ba sa Amerika? Meron, sa mga ngumangangang Indiano. Maghanap ka, eka. Nag-message. Ay, may ICMO nga po pala. O, di natuklasan may ICMO roon. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, napakabuti ng Panginoon. Ano? Nainip na po ba kayo? Kasi hindi pwedeng pagdating nyo, haharapin na kayo Ano? Mapakarami pang dapat. Tsaka, paano nyo maunawaan ang gawain ito kung pagdating nyo ginanyan kayo, kinausap kayo, hindi nyo alam kung ano yung kaukulan ng gawain ito. Tama ba? Sapagkat ang gawain ito hindi naman doktor ang pinupuntahan nyo rito. Hindi albularya. Ano? Kaya kailangan unawain nyo muna yung, alam nyo po ba, mga minamahal na kapatid ko, pag pinagaling yung katawan mo, magaling na rin pati katawan mo. Ay, para kang galit. Ha? Oh, one, two, look like a dragon. Oh, Tagalog. Kapampanganan da ka. Di, tumawa ka rin. Ayan. Oh, ako rin, di ko naintindihan salita niya. Kaya pares kami. Ano? Oh. Hindi ako marunong mag-Ingles. Hindi ako marunong ng salita mo. Di ka rin marunong mag-Tagalog, di ka rin marunong magkapampangan. Parehas na tayo. Paliwanag mo sa kanya, pero tatawa. Sabi niya, di tumawa ka. Buhay po ba ang Diyos? Alangan naman ako mag-adjust sa'yo, ikaw mag-adjust sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Hindi, tinatatawa ko lang siya, kasi sabi niya, kung natatakot ako sa tingin mo, natakot na ako Sabi, dragon fruit. Buhay po ba ang Diyos? Ha? Oo nga. Buhay na buhay. Buhay ba ang Diyos? Oo, hindi na naman niya naintindihan. One word sa salita niya. One word. Kamusta? Ano yung kumusta? Ano? Ano? Kay-pahalik. Uy, Diyos ko, pag Tagalog yung pahalik
Ayoko nga. Buhay po ba ang Diyos? Kay pahalik. Aba, kay pahalik. Aba, pagka inintindi nung hindi nakakaintindi na ano yun, okay, eka, pahalik. Tapos sinalik ka. Ayoko nga. Aba, buhay po ba ang Diyos? Yan. Masaya dito sa Pilipinas. Kay pahalik. Kaya, naintindihan ko na, kay pahalik. Kay pahalik. Ano daw yan? Mabuti. Kakapampanganin ko. Nanong buri mo? Hindi Nanong lagyo mo. Ayan. Pude, tumawa ka. Nakatikwas ang kilay mo. Tsaka, buhay po ba ang Diyos? Minamahal. Ganyan ang Panginoon. Diba? Ang gusto ng Panginoon, lahat nagmamahalan. Kasi, kapag may nararamdaman ka, masaya ka, nawawala yung nararamdaman mo. Subukan mong kamalit ka, tsaka nalulungkot ka, tumitindi. Ang nararamdaman mo, diba? Tama ba? Tama po ba? Kaya, para hindi tumindi nararamdaman mo, laging magsaya, no? Ano? Laging magsaya. Magsaya, magsaya, Pasko na. Wala pa kayong pera. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Ano ba ang gawain yan? Sabi niya, pateka, katagal naman. Ano mga pinagsasabi nung mga nagsalita na yan? Nasaan yung nagagamot? Saan po ba yung nga po, kunching? Hindi naman nakakapagtanong. Pero yung isip, tanong ng tanong. Saan ba yung kunching? Hindi na lumabas. Nakakainip. Nainip ba kayo? Hindi nakakainip pagka nasa puso mo. Kung gusto mo maghapon, magdamag, di ka mainip. Kapag gusto mo. Pero kapag hindi mo gusto, 1 minuto, ayaw mo na. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Bawat araw, may nasa siya. Ibigay, ipakita sa inyo. Siya'y kilala ninyong lubos. Mapapasilay niya. Ang dapat at marapat nasa tuwin ay natatanggap ng kanyang mga anak na totoo tapat sa kanya. Di man siya nasisilayan, madarama siya na tuwiran. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magbulay. Magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Walang maliw ang pagmamahal niya, walang hangganan ang wika niya. Kaya't sa bawat araw ay mabuhay ka sa pananampalataya. Buhay ba ang Ama? Nagkukwento yung alagad kagabi. Nung nakita ko po yung naka-wheelchair na nandoon, sabi daw nung isang alagad, Diyos ko po ba't di pa kaya dumating si Apo, lumabas si Apo? Baka dito mamatay ito. Siguro paglabas ni Apo, pauwi na yon. Nakakailang araw ka na rito, buhay ka pa, ano? Kumusta na pakiramdam? Aba, nakakasalita ka na. Kumusta ka na? Mabuti po. Di na tumutulo laway mo. Sabihin mo nga, buhay! Sabihin mo, ang Diyos mabubuhay. Bako. Hanggang kailan? Hindi mo ala. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid. Hindi pa pala siya pangsuko. Pwede pa pala siyang mabuhay. Sabi nung alagad, Diyos ko po,
Kinalabit daw siya ng isang alagad. Sabi, ba't ba ka tumalikod ka? Ba't kasi, di ba ka lumalabas ako? Baka ka mamatay yung pasyente. Pinatay yung pasyente! Buhay ba ang Diyos? Tingnan mo, doon nakita yung alagad na yon. Aba, ba't kaya iniisip yung mamatay? Buhay ba ang Ama? Nakakatawa siya, no? Pero tuwan-tuwa ako. Bakit po? Siyempre, pang-tao yun. Pang-taong pag-iisip po. Nga naman, ano? Baka mamatay. Sabi ko, Panginoon, aba, ginawa niyo po ang dakong ito, nakabanalan ng tutok din at gagawin at magpapagaling, magbubuhay. Abay, huwag ka namang magkaroon ng patay dito. O, mamatay. Kaya, abay, pagbilang tao rin po, halimbawa, nakita mo, ay, muwi na kayo, huwag mo na ibabalik. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, tingnan mo, kung hindi ka lumaban, hindi ka na bumalik. Paano ka lalaban? Wala ka namang baril. Wala ka namang balsong. Ano panlaban mo? Magdasal! Aba, dakila siya. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Ikaw, ano naman ang sabi sa'yo ni San Pedro nang bumalik ka dito? Ha? Sabi ni San Pedro, handa mong tanggapin ang Panginoon. Tinanggap mo ba? Buong puso, kaya pala buhay ka ngayon. Buhay ba nga, mga minamahal? Tandaan ninyo, pagkatapos sasabihin nila walang langit, meron. Sige nga, tumayo ka nga, sabihin mo may langit. Para manalig sila na may langit. May langit na puting-puting kalangitan. Yan. Namatay na ba yan? Oo, namatay na. Ilang oras? 1 minuto. 20 minuto lang naman. Mababa lang, 20 minuto. Ikaw ba namatay ka na ng 5 minuto? Kaya pala hindi mo pa alam na may Diyos. Kaya pala ayaw mo maniwalang may langit. Subalit kapag naniwala ka, pinatay na ang sarili mo, namatay na ang sarili mo, at ang nabuhay Espiritu, maniniwala kang may langit at lupa, sigurado makakaramdam ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang tanong, kailangan pa bang mamatay kayo bago kayo maniwala? Paano kung di ka na binuhay, tulad niya? Dumiretso ka na. Paano kung pinuntahan mo hindi yung pinuntahan niya? At ang pinuntahan mo iba pala. Paano ka pang aahonin doon? Paano ka pang makakaahon doon? Sino mag-aahon sa'yo? Si San Pedro? Hindi. Titilaw kang manok, di ka maabuhap. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sakit? Buhay? Bagay? Lahat. Nilikha ng Ama ang tao para ito'y kamtin. Hindi para sa'yo'y alisin, ika'y pahirapan, ika'y parusahan, kundi ika'y pagalakin, buhayin na may kasiyahan. Kaya, huwag mo siyang lilimutin. Magtago tulad ni Jonas. At kung nagtago ka naman, at kala mo'y makakatiklap-tiklap ka sa kanya, abay bumalik ka. Sabihin mo, Panginoon, patawad kong hindi kita lubos nakilala noon. Ngayon gusto na kitang lubos kilalanin. Magpakilala ka sa akin, magpadama ka sa akin, nang ako ay makasunod sa ayon at naayon sa iyong kalooban, wag sa aking kagustuhan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahan ay inyong kamtan. Pagpalain kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Ang Diyos ay kumikilos, tumutupad, na hindi mo na dapat sabihan, na hindi ka na dapat magsalita. Ika'y hindi nakakakita sa Kanya, kaya nakikipag-isa ka, kaya nakikipagtotoo ka dapat. Upang sa pakikipagtotoo mo at pakikiisa mo sa Kanya, di mo man siya nakikita, maramdaman naman ng puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan.
Ano ang dulot niya? Kapayapaan, kagalakan, kasiglahan, kasiyahan. Ano pa? Buhay na nagtatamasa niyan. Sapagkat kung patay ka na, hindi mo na kailangan iyan. Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? May tatanong kayo? Wala kayong tatanong. Kanina marami kayong tanong ano? O, yan. Ano? Eh, sana. Pero sana yung pagtawa niya ano, ganyan. Teka lang. Ay! Allah. Ay, ba't gumagano na kasi po kung ganyan sila sumamba. Tama ba? Kaya lang, yung iba, ewan ko, totoo sumasamba. Mga minamahal, kay buti ng Ama, huwag niyong hatulan, huwag niyong husgahan kung anumang uri ang pagsamba ng kapwa niyo. Ang mahalaga, kayo, pakita niyong totoo kayo. At kung ang kapwa niyo, nasa palagay nila ito rin, huwag niyo silang hamakin. Sapagkat hindi, na kung salitang salita lamang, doon napapatotohanan na ikay tapat at totoo sa Ama. Kundi sa pakikipagtotoo mo, na tapat na relasyon, na iniibig mo, higit sa lahat siya, at ang kapwa mo tulad ng sarili mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagpalain kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Okay, alik. Ano ba yan? Okay, halik. Okay, alik. Ano naman yung salamat? Supra. Shukran. Shukran. Yun. Salamat sa pagpunta mo rito. Shukran intijayan. Ay, may Tagalog ka palang alam. Salamat. Ayaw mo? Ayaw. Ayun. Anong ayaw mo? Ayaw mo, ayaw ko. Ako, ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw mo, ayaw ko rin. Ayaw ko. Salamat. Ay, ilan lang ang alam mo. Ayaw ko. Salamat. Aray ko. Ba't yan purong tinuro sa'yo? Baka sasampalin ko ito. Ayaw kang matuto. Lahat ng para sa kanya, yun na sinasabi. Magaling ka, matalino ka, no? Matalino ka, matalino. Ang tinuro niya, kapag naman halimbawa, sinabi niya, tara, ayoko. Ano pa dapat ituro mo sa kanya? Ano? Ayoko. Salamat. Ayaw mo. Ano pa? Gutom ka na. Masakit, 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 masakit. Aray ko. De, natuto ka. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Sabi niya, ay bakit ganun? Baka magalit yan, totoo Kaya ako, hindi basta ako. Ako di galit. Ikaw, bahala ka. Ay, hindi rin. No. Masama ang magalit. Oh, hindi ka galit. Oh, tama, tama. Salamat, salamat. Salamat, hindi ka galit. Ayun, salamat, hindi ka galit. Masaya ka? Ay, salamat. Kasi kanina, kung bilang tao, takot.
tagal mo pala. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Almost 5 hours lang. Meron konti lang, konti. Konti. Kaya pala, sabi niya kanina, no, ayaw pang aminin, galit na siya kanina. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya, di ba? Ang Panginoon ay tagaliw, ang Panginoon ay umaaliw. Kaya kapag galit ka, pag inaliw ka niya, matuwa ka na. Huwag mo ituloy-tuloy ang galit mo, kawawa ka. Sino siyang pagtatampuhan mo at pagagalitan mo? Nakikita mo ba siya? Tinatawagan mo siya, hindi mo siya nakikita. Ikaw nakikita niya, ay huwag ka magagalit kahit sa kapwa mo para hindi rin siya magalit sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahin yung kamtan. Tapos na ang misa. Hindi po misa yun. Homily. Sa pari ang misa. Sabi ng nagtanong, may misa po ba doon araw-araw? Nagmimisa po ba kayo araw-araw? Kasi po nagmimisa kayo araw. Ay, hindi ako pare. Ano po yun? Nagmimisahe po. Kaya, nagmimisahe lang. Hindi, nagmimisa. Buhay po ba ang Ama? Sa inyo lahat, pagpalain kayo. Tayo na po, mga minamahal.